Good afternoon mga kababayan, na nandito po tayo ngayon sa Gurdo Avenue. Papunta po tayo sa SM Mabulok. May pupuntahan po tayo doon mga kababayan. So by the way mga kababayan, kung hindi ka pa na-subscribe sa akin channel, pa-subscribe naman bilang suporta mo lang sa akin channel mga kababayan. At magko-comment po tayo ngayon tungkol sa kay BBM, nasasaktan daw si BBM sa pag-resign ni Inday Sara. Ito ang at magko-comment tayo mga kababayan. So Luzon, Visayas, Mindanao, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin, pa-subscribe na para ma-update tayo sa araw-araw natin mga video. So by the way mga kababayan, so Vietnam, to all the people of Vietnam, please subscribe my channel. I hope you enjoy. You have to enjoy while watching on my channel. Uzbekistan, from other country, Canada, to all the people of Canada, US, I love you to all. By the way mga kabayan, ito lang ang aking comment mga kabayan. In-interview ang ating Pangulo, nasasaktan daw siya sa pag-resign ni Inday Sara. Bakit hindi masasaktan? Bakit hindi siya mag-resign? Bakit hindi siya mag-resign? Man lang sa mga investigation doon sa Senate. Wala kang para kang bungol maya na hindi man lang nakikinig. Pinadalhan mo pa ang Jamao ng 2 batalyon sa para hulihin ang sakala ninyong makasalanang si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi mo ba alam nga si Inday Sara taga Davao? Bilang respeto naman sana. So wala ka namang respeto, so dapat mag-resign si Inday Sara. Tingnan mo, kahit anong batikos pa ng mga Duterte, si Inday Sara hindi kumikibo dahil nandyan siya bilang sekretary ng DepEd. Pero ngayon maano na siya, may freedom na siya magsalita tungkol sa iyo. Pero anong sabi ni Sara? Still friends, friends pa rin kayo. So hindi si Inday Sara naglagay ng sama ng loob sa inyo, dahil hindi mo binibigyan si Romualdez ng warning. Hindi mo naman lang pinaglaban si Inday Sara bilang pangalawang pangulo. Hindi mo lang binibigyan. Ngayon sabihin mo masasaktan ka. Bakit ka masasaktan? May investigation na makita mo ba? Wala ka naman nakita, di ba? Tapos ngayon sasabihin mo masasaktan ka. Bakit? Anong meron na masasaktan ka? Hindi naman sa ganun siguro, di ba? Napakainit ng panahon mga kababayan. Mamayang gabi siguro wala na ito. So ngayon humihiwalay na si Inday Sara sa'yo. Humihiwalay na sa unit team. Tapos ngayon nasasayangan ka sa grupong unit team. Talagang wala ka ng unit team. Talagang wasak na ang unit team. Wala na. Wasak na ang unit team talaga. Paano mo mapagkaisang tao na wala na si Inday Sara? So ibig sabihin hindi mo kayang mapag-isa ang tao kasi kahit sa anong investigasyon sa lower house hindi mo binibigyan ng pansin. Hindi mo binibigyan ng pansin, kaya nagkaganito ang grupo ninyo. Kaya nagkaganito ngayon. Sasabihin mo nasasaktan ka. Sabihin mo nasasaktan ka. Talaga ganyan talaga ang buhay. Kapag hindi nyo binibigyan ng hinanain ng tao, talagang ganyan talaga mangyayari. Hindi pa lang yan. Mataas pa ang panahon sa iyo ay talagang masasaktan ka gid. Masasaktan ka rin. Kapag hindi mo binibigyan ang hinain ng taong bayan, talagang masasaktan ka. Paano na ang taong bayan na nagsakripisyo sa iyo, na binubudol mo? Paano na?
So talagang ito ang mangyayari sa iyo. Anong sabi sa iyo ni Duterte? Baka matulad ka. O takos mo, hindi mo baka siguro naghihintay ka sa iyong asawa. Sagot na hindi mangyayari kasi bawat rally ng tao dito sinasalungat mo. Mas lalong ang taong umaayaw sa iyo dahil hindi mo binibigyan ang pansin ng hinanaing ng taong bayan. Hindi mo binibigyan, kaya magkaganito ka talaga. Magkakaganito ka talaga. Paano na ngayon? Ganyan talaga ang buhay. Mangyari ang dapat mangyari. Kung nasasaktan ka, dahil sa iyo yun, dahil sa inyong kagagawan. Hindi mo binibigyan ng pansin ang mga nangyayari sa iyong paligid. Ang gulo-gulo na sa inyong paligid pero hindi mo rin pinapansin. Manakikita mo, nagbulag-bulagan ka lang. Narinig mo, nagdingi-bingihan ka lang. Paano ngayon kung ang tao magkaganyan? Paano? Di tumiwalag lang sa iyo. Ano pang gawin kung sa akin lang? Ano pang dapat gawin? Di, wala na. Paano tayo magkakaisa na ganito? Kung ganyan ang grupo natin, isa-isa gumagawa ng katarantaduhan. Di ba? Ganyan talaga ang buhay. Pag gumawa ng katarantaduhan, hindi tayo magkaisa. Magwatak-watak talaga. Watak-watak. Magkawatak-watak talaga ang tao. So by the way mga kababayan, hanggang dito na lang. Parang talagang umiinit ang traffic ngayon dito sa Cebu City. Pag hindi ito binigyan ng pansin ng mga local government, talagang ito ang mangyari. Magkawatak-watak talaga tayo dito. Hindi na tayo uusad nito. So maraming salamat sa inyong suporta mga kababayan. Uzbekistan, Turkmenistan, Vietnam, good afternoon, good morning sa inyong lahat. To all of you, good afternoon. Thank you very much. I hope you are happy while watching my channel. Thank you. If you are not subscribed, subscribe my channel and share and like my video. Thank you very much. God bless you. God bless you. Dito na tayo mga kababayan. Dito na. Relax muna tayo mga kababayan.